Ako si Almeda Rico. Ang tawag sa akin, Almi. 44 years old na po ako sa ngayon. May asawa po at may 3 anak na puro lalaki. Ang dalawa ay nag-aaral ng parehas high school, yung pangalawa at yung bunso. 24 yung panganay, 20 yung pangalawa, 13 yung bunso. Magpipitong taong na po kami dito eh. Nung mga nakaraan, nakakaraos naman po. At ang kinikita na, napapagkasya naman namin nung araw. Kasi medyo maliit pa ang gastos nung araw. Eh, sa ngayon po, kulang. Ako, kahit anong gawin, masipag ako, kahit anong trabaho, magluto, magtinda, pwede ako. Kahit anong gawin ko, kulang talaga. Nasa 300 lang po isang araw, pinagkakasya namin nun. Kaya pagdating ng sweldo, pambayad lang namin sa utang yung sweldo. Tapos panibagong utang na naman. Kasi matagal na pong wala yan sa amin, nawala yan sa amin. Ngayon, nung bumalik siya sa amin, wala na siya sa sarili mo. May time po na maghapon magdamag, sumisigaw. Yan po, unang-unang pinaka-problema ko. Lalo nga po yun na parang na-shock. Kasi pagtingin niya, nasa taas kami. Nasa taas siya lang mag-isa. Pagtingin niya, andyan na, may tubig na sa... Kasi lumagpas ang tubig namin dito sa taas. Alam ko ng baha dito, baha na rito. Pero hindi ko in-expect na aabutin talaga, lalagpasan yung bahay ko. Mga 10 o'clock siguro, nasa trabaho pa kami. Nagmamadali na rin akong umuwi dahil sabi ko, baha na kasi sa Parkwood eh. Sa Red Forest hanggang dito na ang tubig namin habang naglalakad kami. Sinalubong na namin yung tubig. Pagdating ko dito, wala na. Buti na lang tong mga naiwang kong mga anak ko, yung iba naiakyat nila. Marami kami nasira, yung mga diploma ng mga anak ko, yung mga picture, lahat ng mga remembrance, maski sa kasal namin, naubos lahat yun. Sa bintana kami lumusot. Kinuha nila yung matanda, ilusot dun sa kabila. Hindi na importante yung bahay, importante ang 3 kong anak. Naligtas, saka ang nanay ko. Kinabukasan po, mataas pa po yung tubig na yan. Gumawa sila ng tulay dito sa bubong. Ginawa nila yung upuan. Yan, dyan kami sa kabilang bahay dumaan at sa bintana kami. Ilang buwan din kami pabalik-balik kami sa bubong. Pinagagalitan na nga kami ng may-ari ng bahay dahil sa bubong kami dumaan. Sa totoo lang po, hindi kami pumunta ng evacuation center. Hindi namin maiwanan ng bahay namin dahil siyempre nandito rin mga gamit namin. Hindi pwedeng iwanan. Ay, nagre-reklamo sila, ganun-ganun. Tiisin natin, malamok, may tubig. Magkulambo, magsiksikan na lang tayo sa kulambo para hindi tayo lamukin. Meron silang relief, pero kami, hindi kami masyado agad-agad nakakalabas dahil may tubig eh. Ito, lahat natunaw ang halaman ko dito. Yan. Wala, panibagong tambak lang po yan. Yan, mga galing po yan dito putik sa namin. Mister ko, wag na natin tanggalin. Pag magkapera tayo, medyo sumobra sa saka na lang natin pasimento para kaya mga anak ko nga, binata na. Sabi nila, ayusin natin yung bahay. Ano yung unahin natin? Yung bahay o yung pagkain? Nung nangyari pong magkaroon ng Ondoy, mas lalo po. Kasi unang-una ako, nawalan din ako, natigil din ako magtrabaho. Alam mo, yung sahod ko, naubos sa puro dilata. Puro luto ang binili. Hindi kami makapagsaing eh. Naubos yung hawak ng pera nung time na yun. Tsaka yung bunso ko, nagkasakit po nung time na yun. Talagang wala akong hawak na pera nung time na yun. Sabi nung anak kong panganay, itakbo mo na kasi yan sa ospital. Paano kung tatakbo? Wala nga akong hawak na pera. Buti na lang, meron akong naka-stock talaga akong gamot na antibiotic. Sabi ko, inom ka muna ng salag na, tapos antibiotic na. Sabi ko, baka sakaling andito pa nga po yung listahan. Napakahalaga, napaka-importante lahat ng dumating sa amin, natanggap namin. Unang-una, blanket, sleeping mat, gamot, medicine. Natutuwa nga ako dun sa bunso ko eh. Sabi niya, ay salamat mama, makakainom ako uli ng vitamin. Tubig nga lang, yun ang pinaka-importante sa tao. Tagal ko nang gustong bumili ng lagayan ng container na yun. Malaking tulong talaga yun. Ay salamat, meron. Haba, ilang taon nilang magagamit yung container, yung banig, yung kumot. Yung naibigay ng Christian Aid is malaki talagang bahagi sa pamilya. Pang-pamilya talaga. Pang-pamilya talaga.
panahon na nag-uulan, magre-ready na ng mga gamit at yung mga importante, itaas na para hindi naabuti ng baha. At saka dito sana kung ano pwede, yung bangka. Pagka ganun talagang mataas ang tubig, pwede kang pumunta sa bahay, di ba? Pwede kami mangbangka, kahit maliit ba yung kakasya sa iskinita. Ako, simpleng bahay na yung hindi naaabutin yung bahay ko ng tubig. Makatapos yung 2 kong anak sa pag-aaral. Yan. Kahit nga kami walang-wala, pagka halos sa ulam lang, tinitipid para lang may baon sila sa araw-araw. Ay, napakalaking tulong talaga sa amin yung natanggap namin na yon. Kaya nagpapasalamat po talaga kami. Maraming salamat dun sa natanggap namin na yun.